Basahin natin ang sermon passage natin ngayong umaga. Ang sermon passage po natin ay James. James chapter 3 verses 1 hanggang 12. James chapter 3 verses 1 hanggang 12. Yan ay Santiago. So, 12 verses po ito. Ayan yung basahin ko ito sa English Standard Version. This is the word of the Lord. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Verse 3, if we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also, mga barko. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder, wherever the will of the pilot directs. 5. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. 7. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed, napapaamo, and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it, we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth comes blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. Ang binasa natin ay ang banal na salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Thank you. James, sa book of James tayo ngayon, at sa James chapter 1 verse 19, una nang sinabi yung inaasahan tungkol sa mga pananalita natin. Ang sinabi sa James 1:19, be slow to speak. Di ba magkakarugtong yun? Slow to speak, slow to anger, quick to listen. So, una na doon, James chapter 1 verse 19. Pero ganun din, sa chapter 1 verse 26, meron nang binanggit si Apostol Santiago tungkol sa pananalita. Sabi niya, if anyone thinks himself to be religious, yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, a man's religion is worthless. So bago pa tayo sa chapter 3, may mga binabanggit na sa chapter 1, kung saan sinasabi na kailangan mabagal magsalita, sinabi walang halaga yung relihiyon ng isang tao kung hindi niya kayang kontrolin yung pananalita niya. And sa chapter 2 ng James, alam natin dito tinuturo tungkol sa works na pinapatunayan yung pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. We can find that very fascinating, yung pagkakasunod-sunod, dahil ang sabi ni James, pinatutunayan natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ginagawa natin. By essence, sinasabi niya, ang Christian faith ay hindi salita lang. Ang Christian faith ay hindi salita lang. Pero dito sa chapter 3, inaasahan tayo na magkaroon ng pinabanal na salita. So, very fascinating yun dahil hindi lang dapat daw natin gamitin ang mga pananalita natin sa pagpaprofess ng faith, kung hindi sa paggamit natin nito sa tamang pinabanal na paraan. Hindi lang natin sinasabi, Christian ako, naniniwala ako kay Jesus,
kung hindi yung mga dila natin ay ginagamit sa makadiyos na pamamaraan, sa isang kontrolado, sa isang pagsupil sa mga pananalita natin. At yan mismo yung topic, yung paksa natin sa James chapter 3. Inumpisahan to ni Apostle James tungkol sa mga Christian teachers. Katatapos lang namin ng Pastors Conference nung Tuesday hanggang Thursday. Maraming mga sumama doon ng mga kapastoran sa mga tagapagturo. Pero sabi ni Santiago dito sa chapter 3, he warns and he gives not overall discouragement, pero dinidiscourage niya yung lahat na maging tagapagturo. Hindi daw lahat kailangan maging teacher sa church. Not many should be teachers to the local church. Because in their time, marami talagang gusto na humarap sa kongregasyon at magturo at may kagustuhan sila na maging tagapanguna sa iglesia. Pero sabi ni Apostle James, not many should be teachers. At anong reason niya? Sabi niya, because they will be doubly accountable before God. James 3:1, not many of you should become teachers, my brothers. For you know that we who teach will be judged by greater strictness. Lahat ng tao ay hatulan ng Diyos. Pero may dalawang ulit na paghatol, dalawang bigat na paghatol sa mga tagapagturo. Kaya sinabi niya yan ni Apostle James. Sinimulan niya to dahil ang mga nagtuturo, primarily, ginagamit nila ang salita nila. Ginagamit nila yung mga dila nila, ginagamit nila yung pananalita nila para mismo sa usaping pananampalataya. And he used this as an introduction para sa topic ng Christian speech. Dahil alam natin ang hatulan ng Diyos, double accountable ang mga teachers, pero ibig sabihin, lahat ng Kristiyano ay accountable din sa kanilang mga pananalita. Christians are accountable to God by their speech. Pansinin ninyo sa verse 2. Mula sa verse 1, ito yung mga teachers, sa verse 2, panglahatan na. Sinabi sa verse 2, for we all stumble in many ways in what he says. So, binabanggit dito, una, tungkol lang sa mga teachers, introduction niya ni James, pero ngayon, ang pinatutungkulan niya na lahat tayo. Lahat tayo ay bumabagsak sa usapin ng pananalita. Pero, ine-expect lahat na magkaroon ng maturity, magkaroon ng isang uri ng pagsusupil sa mga dila nila. Basahin natin ang buo yung verse 2. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man. Dalawang paraan kung paano natin pwedeng intindihin ito. Sinasabi ba ni James na sila na kayang kontrolin yung pananalita nila ay perfect, sinless na? Or, ang sinasabi niya ba ay sila na kayang kontrolin yung pananalita nila ay merong maturity. Merong usapin ng blamelessness. Merong usapin ng kakayahan na kontrolin yung kanilang mga dila. And I would propose to you the second interpretation. Na hindi sinasabi dito ni Apostle James na magiging sinless ang silang kayang kontrolin ang kanilang mga pananalita. Kung hindi, inaasahan sa mga mananampalataya, inaasahan sa mga Kristiyano. Paulit-ulit siya dito, my brothers, my brothers, my brothers. All are expected to have this kind of maturity in their use of their tongue, in their use of their mouth. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga mula sa James 3:1-12. Inaasahan mula sa mga nagpapakilalang alagad ni Jesus ang isang antas ng pagsupil sa ating mga dila. Pagiging maingat sa kanilang mga pananalita. A matured level of carefulness in speech is demanded from all who confess to be Christ follower. Kung pinapakilala natin ang mga sarili natin bilang mga alagad ni Jesus, tagasunod ni Jesus, nananalig sa Panginoong Jesus, merong inaasahan sa atin ng Diyos na uri at antas ng pagkamaingat sa ating pananalita.
We are called here by the Apostle James to be wise in our speech, to be godly in our language, that our speech might be sanctified. And dito ay pinipresenta sa atin ni Apostol Santiago kung ano yung kakaharapin natin kung pagpupursigihan natin ang isang pinabanal na labi. Number one, this is what we will face. We should be admitting the difficulty in controlling our speech. And pangalawa, we should be embracing the necessity of controlling our speech. Itong dalawang ito, kailangan nating aminin ang pagkamahirap nito, kahirapan nito, at kailangan din nating yakapin yung pangangailangan nito. We should admit it's difficult, but we should also embrace its necessity. Dalawa yung illustration na ginamit ni Apostle James sa mga following verses, verses 3 hanggang 5. Sinabi niya kung paanong yung mga kabayo, kinokontrol sila ng mga mangangabayo, gamit lang yung maliit na nakalagay sa mga bibig nila. Kaya mong kontrolin kung saan pupunta, kaliwa, kanan. You can control that using that small bit. Yung napakalaking mga barko, kontrolado ng isang kapitan, gamit yung rudder, gamit yung manibela nila, kumbaga, doon sa mga barkong yon. Ini-illustrate ni Apostle James, by the way, puro illustration si James. Sobrang dami. Napaka pictural nung Book of James. Ginamit niya rin na kung paanong yung mga maliliit na mga bagay na yun ay kumokontrol sa mga malalaking mga bagay. Ganon din daw yung dila natin. Yung maliit na dila natin, kayang kontrolin yung buong buhay natin. Kayang kontrolin yung buong pagkatao natin. Kayang kontrolin yung buong direksyon ng mga buhay natin. It tells us about the power of words. The power of our tongue. Words are indeed powerful, but in its sinful use, it is powerful to destroy. Malakas yan. Makapangyarihan ng mga dila ang pananalita. Pero sa pagiging makasalanan natin, makapangyarihan ito, yes, but it is powerful to destroy. Grabe yung mga pananalita dito ni Apostle James sa verse 5 hanggang 6. Ang dila daw ay napakaliit, pero katulad ng maliit na apoy, kaya niyang sumunog, tumupok ng isang gubat, isang kagubatan. Binanggit pa dito ni Apostle James yung salitang impyerno, lumalagablab. Diyan dadalhin nung dila yung isang tao. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Grabe, no? Gamit ang dila, magkakaroon ng buhay, magkakaroon din ng kamatayan. Ganyan kamakapangyarihan ang pananalita. At dyan din tayo hatulan ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Hatulan tayo ng Panginoong Jesus base sa mga hindi pinag-isipan, hindi pinagnilayan, walang kontemplasyon na uri ng pananalita. At hindi lang ito destructive in its power, it is also uncontrollable in its nature. Binanggit dito kung paano kaya nating kontrolin, basically sinasabi niya, i-domesticate yung mga hayop. Kaya nating i-domesticate, paamuhin ang iba't ibang klase ng hayop. Pero ang sabi ni Apostle James, pero ang dila, hindi. Kaya mong paamuhin yung mga mababangis na hayop na yan. Domesticated na yung mga aso, yung mga pusa, mga ibon, mga isda, patong-patong na. May mga iba nga, kahit ahas, inaalagaan, mga tarantol eh. Kaya lang paamuhin yung mga yon. Pero sabi ni James, pero ang dila, it's uncontrollable. Sabi ni Matthew Henry, no man can tame the tongue without divine grace and assistance. The apostle does not represent it as impossible, but as extremely difficult. Sobrang hirap na supilin yung mga sarili-sarili nating mga dila. This sinful tongue is too strong
too powerful to be controlled by man alone. Masyadong makapangyarihan ng dila para supili ng tao sa sarili niya lang. Sa sarili niya lang na lakas, sa sarili niya lang na kapangyarihan. Ano-ano ba yung mga halimbawa ng mga kasalanan sa dila? Actually, napakarami. Sobrang dami. Pero hayaan nyo lang magbigay ako ng iilan na identifiable mula sa scripture. Ilan lang ito sa mga kasalanan sa pananalita. Pagsisinungaling ay kasalanan ng pananalita. Paninira, slander, pagsasabi ng hindi totoo tungkol sa ibang tao para siya ay masiraan. Gossip ay kasalanan. Pagchichismis ay hindi naman tamang platform. Hindi naman lang kailangang malaman. Pagyayabang, boasting, ginagamit yung dila para ipagmalaki, itaas yung sarili. Green jokes, pagsasalita ng mga bastos, ng mga pananalita, wala yan sa hulog, na klase ng pananalita. Rashness sa pananalita. Hindi pinag-iisipan, basta-basta na lang nagsasalita. Complainer, lumalabas sa pananalita ay puro pagreklamo dito at dyan. Combative, ang pananalita ay palaging palaaway, palaging may kaaway, palaging combat ka agad. Cursing, pagmumura. Ilan lang yan sa mga kasalanan ng pananalita na madali nating ma-identify. Pero alalahanin natin na yung lumalabas sa mga dila natin, yung mga lumalabas sa mga pananalita natin, it only tells us what's in the heart. Remember that. Kung ano yung lumalabas sa dila natin, galing yan sa puso. Sabi ni John Calvin, the tongue exists to reveal our hearts. Nilikha daw ng Diyos ang dila para makita kung ano yung nasa puso. Hindi natin nakikita yung nasa puso eh. We cannot read hearts, but we can read words. Hindi natin kayang makita kung ano yung nasa puso, pero ano yung lumalabas sa bibig. Yan daw ay nagpapakita kung ano yung nasa loob ng puso. Yan yung sinabi ni Jesus. Di ba? Sinisita ng mga Pharisees, yung mga disciples ni Jesus. Kasi kumakain nang hindi naghuhugas ng kamay. Ang sabi ni Jesus, hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Kung hindi yung lumalabas sa bibig, yung nagpaparumi sa tao. And Jesus continued. Sabi niya, what comes out from the mouth proceeds from the heart. And this defiles a person. Sabi niya, baliktad kayo, Pharisees. Hindi yung pinapasok mo sa bibig mo yung nagpapadumi sa tao. Yung lumalabas ang nagpapadumi sa tao, naggaling mismo sa puso. In another gospel narrative, sabi rin ni Jesus, Luke 6:45, for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Sa kapuspusan, sa kapunuan ng puso, kung ano yung nasa puso, yan yung lumalabas sa bibig. Kaya yung mga binanggit natin kay Apostle James dito na mga kasalanan ng pananalita, yan ay umaapaw galing sa puso. Galing sa puso yung mga makasalanang pananalita. Yung mga nilista natin kanina ng mga kasalanan, it started from the heart. Hindi yun galing dito agad. Puso muna. Umapaw palabas sa bibig. May kasabihan din tayo that fish are caught from the mouth. Nahuhuli ang isda sa kanilang mga bibig. At yan ay totoo sa atin. Hindi natin maikakaila ang pagiging makasalanan natin dahil huling-huli tayo sa bibig. Huling-huli na. Yung lumabas sa bibig natin, katibayan ng pagiging makasalanan natin. Therefore, the fact that our tongues are sinfully uncontrollable must be confessed in repentance and convince us of our helplessness without God. Itong katibayan na hindi natin kayang supilin yung mga dila natin, pag-apaw ito mula sa mga puso natin, yan ang dapat na mag-udyok sa atin na ikumpisal
yung mga kasalanan natin at aminin natin, maging convinced tayo, I cannot do this without God. Hindi ko kaya to. Hindi ko kayang makontrol, umaapaw sa bibig ko, yun nasa puso ko. Hindi ko kaya to. Kaya sinabi ni James, it's impossible. What he meant is it's impossible without God. It's impossible without grace. It's impossible without divine help. Yan mismo yung sinabi ni Prophet Isaiah. Isipin nyo, prophet siya. One of the holy vocations. At ang ginagamit ng isang propeta ay ang kanyang dila. Pero namasdan ni Isaiah yung kabanalan, kaluwalhatian ng Diyos. Napabulala siya. Sabi niya, woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips. Nung nakita niya ang kaputian, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang unang-una niyang kinumpisal, ang unang-una niyang inamin, ang unang-una niyang nirepent, ay yung karumihan ng kanyang labi. Maging sila na pinakabanal na mga labi ay kailangang magsisi sa kasamaan ng kanilang labi. Even those who have the holiest of tongues must repent of the remaining uncleanness and unholiness in their words. Ilang tao na ba ang naapektuhan dahil sa pananalita mo? Ilang tao na ba ang na-broken, napasama dahil sa makasalanan mong pananalita? Hindi lang sila ang maapektuhan, kundi sarili mong kaluluwa. Then sinabi ni Apostle James, yung pananalita na yan ay maapektuhan ang sarili mong kaluluwa, ang sarili mong pagkatao. You are being driven by your tongue. It will lead you to destruction. It will lead you to condemnation. Hindi man kayo teachers ng church, doubly accountable, but you are still accountable. Sinasabi ni Apostle James, kung gusto nating mag-pursue ng maturity sa ating sanctified speech, we must also begin by using the tongue, but in repentance, in confession of its own sins. Yung dila na nagkasala laban sa Diyos ang unang dapat umamin, gamitin sa pagkukumpisal sa sarili niyang kasalanan. And as Christians, tayo yung mga mananampalataya. Kung gusto nating ma-mortify yung mga sins ng ating pananalita, we also begin by confessing those sins of the tongue. Hindi pwedeng mag-move on ka kaagad sa step 2. Ang palaging step 1 ay repentance. Ang palaging introduction to mortification ay repentance. Ang Diyos ay tinawag din na salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Diyos na salita. Ang Diyos na salita ay nagkatawang tao, and He dwelt among us. Si Jesus ang salita ng Diyos. Banal na salita ng Diyos, perpektong salita ng Diyos, ikalawang persona ng Diyos. Ang Diyos Ama ay pinadala ang kanyang anak na salita. Pinadala niya ang salita niya para iligtas ang makasalanang mundo mula sa pagiging makasalanan nito. Si Jesus, nung nabuhay siya dito, hindi siya nagkasala sa kanyang pananalita. Hindi siya nagkaroon ng law breaking. Yung mga binanggit natin kanina na mga kasalanan, yan ay clear si Jesus dyan. Wala siyang kasinungalingan, wala siyang paninira, wala siyang pagchichismis, wala siyang pagmamayabang, wala siyang great jokes, wala siyang mabilis na pananalita, wala siyang pagko-complain, wala siyang pagiging mapag-away, wala siyang pagmumura. Lahat ng yan ay clear ang Panginoong Jesus. Jesus, whose lips do not have sin, is the Savior and salvation of dirty and sinful lips. Siya lang yung pag-asa natin.
itong salita na nagkatawang tao na walang kasalanan sa pananalita. Kaya ang gusto natin na mapatawad tayo mula sa kasalanan natin, use that very same mouth to repent of your sin and confess Jesus as Lord. Kumpisal mo yung pagkapanginoon niya. Sinabi yan ni Pablo sa Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Gagamit mo yung dila mo para ikumpisal ang kasalanan mo, gagamitin mo rin yung dila mo para ikumpisal yung pagiging Panginoong tagapagligtas niya. Use that mouth to confess in repentance and to confess who the Savior is. Pero pangalawa, we should also embrace the necessity. Mahirap ito, it's difficult. We should confess that we failed. But number two, we should also embrace the necessity. Kinontinue ni Apostle James yung pag-reveal ng hypocritical contradictions ng mga pananalita natin. Ito yung sinabi niya, verse 9 at 10. With it, with our tongue, we bless our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth comes blessing and cursing. Nire-reveal ni James, ito yung contradiction natin. Ito yung inconsistency natin. Ginagamit daw natin yung dila natin para purihin ang Diyos, manalangin sa Kanya. Pero ginagamit natin yung dila din na yun para isumpa yung ibang mga tao na nilikha ayon sa imahe niya. And when the apostle revealed that, mayroon siyang plea, mayroon siyang appeal. Very brotherly appeal. Very affectionate appeal. Sabi niya, my brothers, these things ought not to be so. Sabi niya, mga kapatid, hindi dapat na mangyari ito. Mga kapatid kay Jesus, hindi dapat na mangyari ito. And he further revealed the inconsistency. Hindi daw pwede na sa isang lagusan ng tubig ay parehong may maalat at merong sariwang tubig. Hindi pwedeng fresh water at salt water galing sa isang bukal. Ganon din, hindi pwedeng magbunga yung fig tree ng grapes at yung grapes ng fig. Hindi pwedeng magbunga yung puno ng saging ng mangga. Sabi niya, inconsistency yan, contradiction yan. Ganon din yung mga dila ng mga mananampalataya. Hindi pwedeng mga salita ng kabanalan, tapos doon din sa parehong dila iyon, ay may salita ng pagkamakasalanan. Sinabi niya, this ought not to be so. Nakakita na ba kayo ng isang Amerikano, tapos biglang nagtagalog? Kami meron ng Pastors Conference. May mga missionary dito sa mga taga-UK, mga British. Tapos mas matatas pa magtagalog. Talagang dire-diretso. May mga si Pastor Ruben Sewell, Pastor Hoffmeyer, talagang puting-puti eh. Amerikano eh, so biglang magaling magtagalog. Pero kapag nakakita ka ng ganong klaseng tao, ang unang-unang maiisip mo, parang hindi bagay. Kasi ang ine-expect mo sa kanila, mag-English sila. Eh, ganun yung sinasabi dito ni Apostle James, hindi bagay sa isang Kristiyano na lumalabas sa bibig niya ay makasalanang pananalita. It's unfitting. Carelessness in speech is unfitting with the name Christian. Hindi akma sa pangalang Kristiyano ang walang ingat na pananalita. Hindi bagay sa pangalang Kristiyano na wala siyang ingat sa kaniyang pananalita. Yes, inaamin ni Apostle James, it's difficult, it's almost impossible. But at the same breath, sinasabi pa rin ni James, it ought not to be so. Mahirap, pero kailangan. Mahirap, pero gawin pa rin natin, mga kapatid.
Yun ang sinasabi ni Apostle James. He labored to say how hard it is to control our tongue. But he continued, and we still do it. Gagawin pa rin natin. Pagsusumikapan pa rin natin. Gagawin pa rin natin ang paraan. Maging sa pagiging mahirap nito, ang standard ng righteousness does not change. God does not lower His bar. Hindi binababa ng Diyos ang pamantayan niya. Hindi niya sinasabi na, okay, mahirap ba, Joseph? O, eto na lang ang sundin mo. No. The bar is set. The standard is set. Holiness in speech is the standard of God. Sinabi niya, yes, I understand. Mahirap yan. But it's still here. Ito pa rin yun. Now, let's go. Let's go. Gawin pa rin natin. My brothers, that ought not to be so. Now, let's go. Pagsumikapan pa rin natin. Itong katuwiran na ito, God's holiness does not change because of our sinful weaknesses. God still requires Christians to have a holy speech. Madalas, si Apostle James ay pinaglalaban kay Apostle Paul. Alam natin yun sa chapter 2. Alam natin hindi. Hindi magkalaban si Paul at si James sa usapin ng faith at works. Pero dito sa chapter 3, kitang-kita natin magkakapit kamay ang dalawang apostol. Dahil mababasa natin sa Ephesians 5 verse 4, sabi ni Paul, "Let there be no filthiness or foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead, let there be thanksgiving." Ang Apostol Pablo at Santiago ay kapit-kamay na nagsasabi, kailangan natin ng maingat at banal na pananalita. Therefore, in seeing our unholy inconsistency, the unholy inconsistency of our mouths, we must continue to vigorously pursue consistent holy lips. Nakita mo na ba yung sarili mo sa ganitong klase ng contradiction? Na sa bahay ay nakakapagsalita ka ng makasalanang pananalita sa pamilya mo. Nakapagsalita ka ng makasalanang pananalita sa magulang mo, mga anak, mga bata. Nakikita mo ba yung sarili mo na nagkakasala ka sa salita sa magulang mo? Hindi lang pala bata, no? Pati tayo. Mga mag-asawa, nakikita mo ba yung sarili mo na ginagamit mo yung dila mo laban sa asawa mo? Mga magulang, ginagamit nyo ba yung dila nyo laban, kasalanan sa mga anak nyo? Sa trabaho, ginagamit mo ba yung dila mo ng makasalanan? Sa mga estudyante, pagdating ba sa eskwelahan, ay walang habas na yung mga pananalita ninyo. Kapag kasama nyo yung ibang mga kaibigan nyo na komportable kayo, paano ka magsalita? Pag nasa kalsada kayo at nagmamaneho, kamusta ang pananalita ninyo? Nagkasala ka ba sa dila mo bago mismo pumunta sa church? Naggaling sa bahay, nagkakasala ka sa pananalita, tapos pagdating sa church, love divine, oh love excelling. That same mouth sings praises to God and then curses people. That same mouth prays to God, our Father in heaven, hallowed be your name. But from the same mouth. O kaya pagkatapos ng church, pagkatapos natin kumanta ng praise God from whom all blessings flow. Sa tahanan. Do you see yourself in this? I hope na makita natin yung sarili natin dito dahil sabi ni Apostle Paul, we all stumble. Sabi niya, we all stumble. Sana ay wag tayong magkaroon ng puso na itanggi ito. But because our lips in sin is exceedingly unworthy of the Christian name, sabi ni John Hill, the more we must pursue it.
kapag mas nakikita natin yung contradiction sa sarili natin mga pananalita, kailangan nating mas lalong pagpursigihan ito. My brothers, these things ought not to be so. You tell that to your own self, to yourself, my soul, these things ought not to be so. Joseph, these things ought not to be so. Yan ang dapat sabihin natin sa mga sarili natin at sa tulong ng banal na spirito, labanan natin ito at i-cultivate natin yung opposite graces nito. Kung nagkakasala tayo sa pagsisinungaling, sanayin mo yung sarili mo sa pagsasalita ng katotohanan. Kung nagkakasala ka sa usapin ng paninira ng tao, gamit mo yung dila mo sa pagsasalita ng mabuti sa mga ibang tao. Kung naiisip mo yung ginagamit mo yung dila mo sa pagmamataas, gamit mo yung dila mo sa mga salita ng pagpapakumbaba. Kung ginagamit mo yung salita mo ng bara-bara, gamitin mo yung salita mo ng may pagkamaingat. Kung ginagamit mo yung bibig mo sa pagreklamo, gamitin mo yung bibig mo sa pagpapasalamat. Kung ginagamit mo yung salita mo sa pagsumpa, gamitin mo yung salita mo sa pagpupuri. You cultivate the opposite graces. You do it, you cultivate it. But, of course, ang root of the problem is our hearts. Hindi pwedeng, ang sinasabi ni James, it tame our tongue, so pili natin yung dila natin, hindi nun ibig sabihin hanggang dila lang. It should lead us to the heart, sa mga puso natin. And this is where the Word of God comes in. Punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos. Dahil walang iba kung hindi ang salita ng Diyos ang magdudulot sa mga salita natin para maging makadiyos. Nothing but the Word of God can make our words godly. Fill your heart with the words of truth, the words of God, to make our words godly. Ang Pilipinas ay tahanan sa halos 120 to 187 na mga dialects. Yung mga nagsasabi, hindi daw dialects. Languages mismo yon. Ang daming salita. Isang bansa tayo. Pero napakaraming mga dialekto, napakaraming mga lengguwahe. At sila, na mga nagsasalita ng parehong dialekto, kaya nilang i-identify yung isa't isa. Uy, Cebuano ka ba? Kasi nagsi-Cebuano siya. Uy, Ilonggo ka ba? Ilonggo siya. Uy, Bicolano ka pala? They can identify each other. Why? Dahil sa salita nila. Nakikita nila, ay, Bicolano ka pala kasi marunong siyang mag-Bicol. Marunong siyang mag-Ilonggo, marunong siyang mag-Cebuano. Na-identify, taga dun ka kung saan ka marunong magsalita ng ganon. People are identified with their words. Nalalaman kung taga saan ka sa pamamagitan ng bibig natin. Kung mga tao sa Pangasinan ay nakikilala dahil marunong silang magpangasinense, ang mga Kristiyano ay nakikilala sa kanilang maingat na pananalita. Kristiyano ka pala. Christians should be identified because of their words. Because how they use these words. Kaya habang ina-admit natin yung difficulty in controlling our speech, we must also embrace the need to control our speech. Mahirap, nagpe-fail tayo, may panahon na akala mo, nakontrol mo na yung dila mo, tapos, ayan na naman, hindi mo na naman nagawa, we fail and we fall and it's hard, but yet, we still pursue a sanctified use of our words. A matured level of carefulness in speech is what the name of Christ is worthy. Manalangin po tayo. Ama namin, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil ikaw yung Diyos na nagsasalita at ang pinadala mo para sa kaligtasan namin ay Diyos na salita. At ang pagpapabanal sa amin ng banal na Espiritu
ay hindi lang panloob, kundi pangsalita, panglengguwahe. Hinihiling namin ang pagsama niyo sa amin. Hinihiling namin ang pagtulong niyo sa amin dahil inaamin namin, O Diyos, kung wala ka, mamamatay kami dahil sa dila namin. Kung wala ang biyaya mo, O Diyos, ang sarili naming bibig ang papatay sa amin. Bigyan mo kami ng kapatawaran, bigyan mo kami ng pagpapabanal. Maluwalhati kang Diyos. Inihiling namin ito sa pangalan ng aming Diyos na salita, si Jesus. Amen.